Good afternoon, sir. Good afternoon, classmates. This is Gina Bautista. My report is about community engagement with the positive use of social media. So first, how can social media help our community? Of course, we have to identify community needs and assets. Community needs means ano ba yung number one kailangan ng community natin, and assets, yung resources. Once na na-find out natin na ano yung kailangan ng community natin. So right now, can be a useful tool for conducting community assessments, which are essential for planning and implementing community development projects. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? So first, dapat alam natin kung ano yung number one kailangan ng community natin, gaya ng sabi ko kanina, like here in our community. So the name of our community is Garden Villas. So we have a community forum here. So the name of our community forum is Garden Villas Forum. So every time na mag-open ako ng aking social media account, especially yung Facebook, so nakikita ko dun sa forum namin na daming nagpo-post or nag-a-ask ng assistance or nag-a-ask ng help, especially sa dugo. Ang daming mga pasyenteng nangangailangan ng dugo, and ang assets ng community dito is yung Red Cross. Meron kaming sariling Red Cross dito, but unfortunately, yung available na blood doon is not enough to sustain those patients na nangangailangan. So, right? So, ang plan ko sana, since yun ang kailangan namin, example ko lang is I just wanted to facilitate a blood drive here. Okay? So, bago ka mag-facilitate, for example, you have to gather information, feedback, and opinions from your target audience, as well as to identify the existing resources, strengths, and opportunities in your community. Siyempre, magagather ka ng information, especially yung resources mo. Yung resources kasi or assets namin dito na pwedeng makatulong sa aking project na gagawin is yung Red Cross. So, ngayon, magagather ko ng information, paano ba mag-conduct or paano ba gumawa or mag-facilitate ng blood drive. So, syempre, you can create survey polls or quizzes on social media platforms to collect data, or you can use hashtag, keywords, or geotags to monitor relevant trends, issues, or events. So, gamit ang social media, so magpo-post ako ngayon, dapat alam ko sino yung mga target na audiences ko. So lalagay ko doon sa forum na yon, hashtag blood drive, and then hashtag yung mga target audiences ko. Siyempre, ang target audiences ko dyan, yung mga pasyente, number one yan. So, yun. And then, after no, na na-post ko na gamit ang social media, of course, we have to mobilize community participation and actions. Ano nga ba ibig sabihin nun? Siyempre, to raise awareness, educate, and inspire your audience about your goals, strategies, and achievement. So, dapat alam mo kung sino ang pwedeng mag-beneficiary at sino rin naman yung pwedeng mag-donate. So, let's say, ako ba? Let's say, for example, high blood ako, pwede ba ako mag-donate ng dugo? Ganito yung health status ko. So, dapat alam ko yung mga rules na yun. And, sino-sino ba ang pwedeng maging beneficiary din noon? Na kapag ako ang nag-donate, healthy ako, for example, sino ba ang pwedeng maka-avail noon? So, may mga rules yan, okay? And then, next is to recruit, train, and coordinate volunteers, donors, partners, and stakeholders for your projects. Dapat makikipag-cooperate ka, makikipag-coordinate ka sa mga volunteers. So, you have to recruit volunteers. You'll need help on the day of the blood drive. So, you've got a date and a place. It's time to recruit some volunteers, okay? To make things easier, add a note in your community newsletter and take advantage or relevant social media channel. Siyempre, mag-advertise ka, magpiprint ads ka, makikipag-communicate ka ngayon doon sa, pwede ka rin makipag-communicate doon sa health center nyo. Okay? Pwede kang makipag-communicate doon sa Red Cross, especially na meron kang ganitong kinakandak, magtanong ka sa kanila, paano ba ginagawa ito? Ano ba yung mga rules nila? Ano ba yung mga policy nila? Okay? So, ako, let's say ako, may idea ako kung paano kumuha ng blood pressure, may idea ako kung paano ako kumuha ng sugar, kasi nag-aral ako ng caregiver. So, ako mismo, may idea ako
konti nga lang, hindi nga lang ganun kalawak yung kaalaman ko when it comes sa ganito. So, makikipag-coordinate ako sa Red Cross para at least mag-guide din nila ako. And sino ba yung available na mga doctors during that time and mga nurses din, syempre, importante yun. Okay? And then, pag mobilize mo na siya, mayroon ka na ring mga volunteers. Syempre, yung mga volunteers mo, dapat i-brief mo sila. Bibrief mo sila kung ano ba yung dapat nilang gawin during that time. Okay? So, yun lang. And then, second is why community engagement important. Of course, through community engagement, citizens can build and sustain cohesive communities and help their local governments better serve their needs. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa komunidad, maaaring bumuo at mapanatili ng mga mamamayan ang magkakaugnay na komunidad at tulungan ng kanilang mga lokal na pamahalaan na mas maibigay ang kanilang mga pangangailangan. So, what is community engagement in real life example? Okay? So, for example, volunteering for a local initiative delivery of service. Ano nga ba yun? Ibig sabihin kapag may disaster, so kailangan nila ng disaster assistance. For example, ako, available naman ako and I can help my community. So, available ako and wholeheartedly na willing akong tumulong. So, pwede akong mag-volunteer, pwede akong pumunta doon sa nearest na local government. Let's say sa barangay, makipag-coordinate ako na nagbo-volunteer ako to help my community during that disaster. Let's say may bagyo, may lindol, and then hindi naman kami ganun kami ka-affected ng disasters na yon. So in that simple way, hindi na iisipin ng local government namin kung sino yung mga taong idadali niya doon sa pangyayari nin o sa disaster nin or sa ganung situation. Alright, natulungan mo na sila. Okay, and second is increases the visibility and understanding of issues and empowers communities to have their say over decisions that affect their lives, their towns, cities, and neighborhoods. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pinapataas nito ang kakayahang makita at maunawaan ang mga issue or problema at binibigyang kapangyarihan ang mga komunidad na magsalita sa mga desisyon na nakakaapekto sa kanilang buhay, sa kanilang bayan, lungsod at even sa kanilang neighbor or sa kapitbahay. For example, here in our area, okay, we have a water problem sa area namin. So nagkaisa kami na lutasin ang problema na ito sa pamamagitan ng paggamit ng social media. In what way? Through Messenger, gumawa ng group ang aming HOA officer upang doon mapag-usapan ang tama at dapat gawin. And of course, ang bawat isa ay may participation to share their opinion and suggestion. So, yun po. And when number 3 is when people feel connected and engaged, they are more likely to stick around, actively contribute, and promote your community to others. So, ano nga ba ibig sabihin nito? Kapag nakakaramdam ang mga tao na konektado at nakatuon, mas malamang na manatili sila, aktibong mag-ambag at i-promote ang iyong community. For example, ako, feel ko na connected ako dito, feel ko na belong ako dito. So, nararamdaman ko na pinapahalagahan ako ng community ko. Nakikita ko na may pagkakaisa kami. Nakikita ko na may unity kami, may teamwork kami. We're helping each other. Kumbaga, parang I feel na safe sa community ko. So, in that simple, bakit pa ako aalis sa community na to kung sa tingin ko na dito naman na nakampante ako, na marami nagmamalasakit sa akin. So, sa pamamagitan nun, pwede ko siyang i-promote sa ibang community. Pwede kong sabihin na ipagmalaki ang community namin ay ganito, may pagkakaisa, may unity, may teamwork, especially during in troubles, during sa mga disaster. And tahimik, napaka-peaceful. So, yun. Also, of course, helps you become empathetic citizens who could potentially continue similar work when they become adults. Syempre nga naman kung ano nakikita ng mga kabataan ngayon sa mga matatanda na ginagawa nila, susundan na lang nila yun. Gagawin nila kasi nakita nila na maganda yung result, nakita nila na maganda ang effect sa kanila. So napaka-peaceful, payapa yung mga batang naglalaro and maganda yung samahan ng mga matatanda. So itutuloy na lang nila yun.
And then, third is further outcomes of community engagement through social media. Siyempre nga naman, ang social media ngayon talagang in demand. Parang hindi na tayo mabubuhay ng walang social media. Alam mo yun? Real talk lang tayo. So, paano nga ba nakakatulong ang social media sa atin? Can help in building relationships. Siyempre, number one yun. Paano? Before kasi, pag nasa probinsya ako ay nasa Manila or nasa city ang aking family, so kailangan pang sulatan, through letters lang, nagsusulatan sila. So, doon lang lumarating yung communication. Parang ang layo-layo nyo sa isa't isa. Although nami-miss nyo, pero kailangan nyo sulatan. So, sa post office, hihintayin mo, pupunta ka doon. Kung may dumating ba na sulat na galing sa ganito, even especially sa loved ones natin. Minsan, emergency na. Parang ang tagal-tagal bago nating ma-receive yung sulat. So, ngayon, in just one snap, click mo lang nandiyan na, seconds lang nandiyan na. And then also, napapatatag nito ang samahan ng relasyon ng bawat pamilya. Especially napatunayan ko nung during pandemic, hindi makalabas ang bawat isa sa amin. Hindi kami makapag-travel, makapasyal kung saan namin celebrate or spend yung holiday na yun. So, gamit ang social media, nag-video call kami, karoon kami ng group chat ng group ng family ko, nag-usap kami. So, nagkaroon din ng mga games dun. Sa pamamagitan noon, naging mas matatag yung samahan namin. And then, hindi lang sa family ko, even sa mga friends ko, and then even yung mga classmates ko pa before. So, doon sa social media na yun, nagkaroon uli ng bonding. Kaya napakalaking impact nito talaga sa buhay natin, yung paggamit ng social media. And second is, can be used to motivate people. Oo nga naman, nakakapag-motivate din ito. Let's say, nakikita mo na depressed yung tao, nakita mo na may pinagdadaanan siya. So, you can send motivational quotes, inspirational quote, or mga Bible verses, or you can call your friends or family members na sabihin mo, kaya mo yan, iba i-comfort mo siya, alam mo yun, or makikinig ka kung ano pinagdadaanan niya. Minsan kasi hindi mo kailangan magsalita para i-comfort yung tao, yung makinig ka lang sa kanya, talagang marirelieve na yung pinagdadaanan niya kasi alam niya na nandoon ka para sa kanya sa ganong situation niya. Alright? And then, third is can aid in medical research on mental health. Siyempre, kung nakikita mo na ang family members mo, friends mo, or kahit sino pa na ganun yung pinagdadaanan, so ikaw mismo matutulungan mo siya kung paano ma-relieve yung pinagdadaanan niya. Mabibigyan mo siya ng enough na medications or advices, ganyan. Medication, yung mga herbal lang naman, siyempre, kasi hindi naman tayo nag-aral ng mga medical terms or ng mga hindi naman tayo nag-aral ng mga when it comes sa talaga sa doctors medical terms mga ganyan. So ang i-advise lang natin sa kanya is ganito yung nakita ko, baka sakaling makatulong sa iyo and makakapag-research ka using Google, 'di ba? Syempre, doon marami kayong makikita mga guidelines or kahit makapanood tayo ng mga videos na makakatulong sa atin na ganito pala yung mga symptoms, ganito mo pala siya magagamot. Alam mo yun, at least nakapagbigay ka ng first aid. And third is can be a source of entertainment. Syempre naman, di ba? Lalo ang TikTok, ang Facebook, ang YouTube, di ba? Nakakapanood tayo ng mga videos dyan, ng mga funny, ng mga kahit sa pagkukuking natin, di ba? Dati hindi ako marunong magluto, pero dahil may YouTube na, may mga Facebook, may mga TikTok na rin, sa simpleng panonood ko na napapasaya nila ako. Okay, dati kasi sa TV lang, papanood natin, then sa radyo, minsan sa mga comics, doon lang tayo napapasaya sa dyaryo. Pero ngayon, dahil may social media na, manonood tayo, makikita pa natin kung paano ginagawa. So, yun, nai-entertain niya tayo. And then, can help us to remain updated on trend. Oo naman, kasi hindi naman lahat kasi nababalita sa TV, hindi naman lahat kasi nababalita sa radyo. Minsan nauuna pa ang social media. Like nung nangyari nitong January lang yung lindol sa Japan. So naunang nag-viral or nag-trending sa social media bago na ibalita sa TV. Bakit? Kasi syempre yung taong nandoon sa incident na yun, na-video niya yung pangyayari. And then, doon pa lang nagkaroon na umaksyon ang social media kasi kumbaga parang doon pa lang nila nag-coverage yung mga journalists, yung mga newscasters. So, nauna ang social media bago ang sa TV. Okay? And hindi lang doon sa mga ganong incident, marami. Kumbaga parang ano ba uso ngayon, ano ba yung in ngayon, ano ba yung nangyari kay ganito. Alam mo, nandito na lahat sa social media. Kumbaga parang andyan na talaga lahat.
Lahat-lahat ng kailangan nating malaman. Positive yan or negative, nandiyan na lahat. Okay? And then can help us in buying products and services. Oo naman, lalo nung pandemic, di ba? Up to now, dala-dala natin yun. Tamad kang pumunta ng mall, gusto mong bumili ng damit, pwede. Gusto mong bumili ng pagkain ng mga alaga mong hayop, pwede rin. Gusto mong magpagawa ng magpalinis ng aircon, magpagawa ng motor, nandiyan na rin. Bumili ng mga spare parts, nandiyan na halos lahat. Hindi lang sa pagkain, hindi lang sa damit, hindi lang beauty products whatsoever. Nandiyan na lahat as in sa social media. Makukuha na natin. Okay? So far, yan ang nagagawa ng social media sa atin. So, yun ang positive result niya. And syempre, kung may positive result naman, meron din tayong negative result. So, ang negative result niya ay yung distraction and productivity loss. Paano ba naaapektuhan ang buhay natin? Lalo tayong mga estudyante pagdating sa paggamit ng social media. Siyempre, how does social media causes distraction? It can distract students from their studies and lead to lower grades. Siyempre nga naman, kung mas marami ang pagbabrowse mo or paglalaro mo ng ML na yan, ng mga games na dyan, natural, bababa yung grades mo. Kasi mas marami kang binibigyan na time sa pagbabrowse, pag-check mo ng paggamit mo ng social media kaysa sa pag-aaral mo. And then also students get emotional well-being such as increased stress, anxiety, and depression. Oo nga naman. Minsan kasi kumbaga parang kung ano yung napanood natin, nadadala na natin yung nagiging emotional tayo, lalo let's say may mga idol tayo ng mga artista or may sinusubaybayan tayo ng mga movie, hindi natin nararamdaman na nai-stress na pala tayo, nadi-depress na pala tayo sa mga nakikita natin, sa napapanood natin, di ba? And then also student who regularly use Instagram, Facebook, TikTok, etc. while studying tend to perform slightly worse than students who don't use social media while studying. Literal, di ba? For example, self-explanatory na rin yun. Kumbaga, si Juan at si Pedro. Si Juan, tamad siyang mag-aral. Lagi na lang siya nakafocus niya sa social media niya. Lagi na lang siya nagti-TikTok, nag-games, whatsoever na ginagawa niya. While tong si Pedro, aral siya ng aral. So, automatic, mas mataas ang grades ni Pedro kaysa kay Juan, di ba? So, yun lang yun. And then, productivity loss. Siyempre, hindi lang naman sa mga estudyante yan, pati rin sa ating mga nagtatrabaho, sa mga workers. With a constant stream of notification, it can be difficult to stay focused and get work done. Oo nga naman. Kapag lagi kang tunog yung notification mo, of course, makakasya yung attention mo. Marami ng time na nandoon ka nakafocus sa cellphone mo kaysa sa ginagawa mo. Diba? Nadidelay na yung dapat mong gawin. And the ability to focus is crucial to accomplishing what we want in a given day, and social media is continually stealing our focus. Oo nga naman, diba? May nag-message, may notification. So, kumbaga, ninanakaw ng social media na yung attention natin upang ma-fulfill natin yung ginagawa natin, matapos natin yung mga projects or whatsoever na inuutos ng boss mo sa'yo, di ba? And also, an employee who is spending too much time on social media may let us fall through the cracks or miss deadlines. Oo nga naman, di ba? May binigay na deadline ng boss mo sa'yo na gawin mo itong projects na to kasi isasabi niya ito, dapat makapag-comply kayo before the due date. Pero dahil ikaw, mas marami yung time mo sa pagbabrowse mo ng cellphones mo, ng social media mo, ng Twitter, ng kung ano-anong meron ka na social media account sa cellphone mo. So, wala. Instead na makukuha nyo yung project na yon, hindi na, mawawala na. Kumbaga, baka pati ikaw mawalan ka na rin ng trabaho dahil mas mahalaga sa iyo ang paggamit ng cellphone mo, ang pagbabrowse din sa social media mo, di ba? So, yun. And then, reason of distraction and productivity loss na naman, di ba? Dahil ito nga yung topic natin, and babalik ulit tayo sa estudyante since estudyante tayo. So, student may allow to become behind on their assignments, which can be hard to catch up. Oo nga naman. So, nahihirapan ka makakatch up kung ano ba yung assignments, ano ba yung itinuro ng teacher mo. Diba? Kasi minsan, nagpupuyat ka sa panonood ng YouTube, ng mga movies, nagpupuyat ka kalalaro, so hindi mo nagagawa yung assignment mo. So, wala ka ngayong ganang gumawa ng assignment, and then, automatic yun, mapag-iiwanan ka sa klase. And then, if a student are spending more time on social media, more than the studies, it's reasonable to say their grades will fall. Combine the lack of effort with an inability to focus, and you have a perfect storm for procrastination. Syempre nga naman, di ba?
babagsak ka talaga kapag hindi mo talaga pinagtuunan ng pag-aaral mo at mas marami ang time na nasa social media ka. Baka isa rin yung maging cause na huminto ka na lang kasi nga wala na eh, bagsak na yung mga grades mo, napag-iwanan ka na ng mga classmates mo. So, I hope guys na meron kayong natutunan sa report ko na how to use a positive and negative use of social media. That's all.